Hello guys. Naisipan ko na namang gumawa ng video kasi nga lately nararamdaman ko parang nawawalan ako ng interes sa mga bagay. Natanong ko nga yung asawa ko, sabi ko, ba't parang ganun? Nakakapagod. Parang yung everyday na ginagawa ng tao. Kunwari, pag may trabaho ka, papasok ka sa work, uwi ka sa bahay, ang gagawin mo maghapon, kakain ka. Yung everyday routine, yung mga nanay naman, everyday, maglilinis ng bahay, kakain, matutulog. Ulit-ulit lang yung cycle. Sabi ko nga sa asawa ko, bakit gano'n? May pakiramdam ako na yung buhay dito sa earth, parang hindi ito yung totoong buhay. Parang tiring siya, nakakapagod at parang nakakasawa. And then, may naramdaman din ako na parang hindi ko alam, hindi naman sa sobrang pag-overthink din. Nakakaramdam ako ng inggit. Nagtatanong ako, sabi ko, bakit ganun? Yung mga walang kinikilalang Diyos sa katawan, yung mga hindi nakasurrender kay God, yung mga nagpapatuloy sa pagiging hintil, yung mga nagpapatuloy sa pagmamataas sa salita ng Diyos. Ang sarap ng tulog nila everyday. Parang, wala lang, parang hindi sumasagi sa isip nila na balang araw, hindi nila alam, mamamatay sila, or hindi nila sure kung bukas pa buhay pa sila. Hindi nila naiisip na haharap sila sa Diyos para hukuman. Malino ang Biblia na without Jesus Christ, hindi ka pwedeng pumunta sa langit. At ano din ang sabi ng Panginoong Jesus? Unless you repent, you will all likewise perish. So, importante po na nagbabago yung tao, nagbabagong buhay. Hindi ko naman sinasabi na ako ay banal, ako po ay binago ng Diyos. Hindi ko po binago yung sarili ko, Diyos po yung nagbago sa akin. Kaya, importante po ang pag-surrender sa Panginoon, ang paghingi ng kapatawaran, para baguhin niya kayo. Mahirap po kasi na sarili lang natin, ay kunwari lasinggero ka, palamura ka. Mahirap na basta natin tanggalin yun. Kasi, hawak ka sa liig ni Satan matindi ang hawak sa'yo ni Satanas. Kung ikaw yung taong manluloko, sinungaling, isa kang kabit, lahat na ng kasamaan or kahit anong klase ng kasamaan na meron ka, hawak ka ni Satanas. Kaya mahirap yung i-let go without yung pag-surrender kay Jesus Christ. Kasi once na nag-surrender ka, yung hindi pakitang tao, hindi yung bukang bibig mo lang, ang Diyos ang magbabago sa'yo. Hindi mo mapapansin, parang aayawan mo na yung alak, aayawan mo na yung mga kasamaan ng ugali. Kasi may takot ka sa Diyos. Tataniman ka ng Diyos ng labis na takot at paggalang sa Kanya. So, going back, sabi ko, bakit tong mga taong to, ang sasarap ng tulog? Yun nga, sabi ko, parang hindi nila naiisip someday, mamamatay sila at haharap sila sa Diyos. And then lately, naisip ko rin, bakit ganon? Yung mga tao na mas malala pa naman yung ugali sa akin. Yung, kung nagsinungaling ako dati, kung nagsugal ako dati, may mas malala pa dun I mean, merong mga taong, alam mo yun, up to now, mga kabit sila, up to now, sinungaling sila, up to now, manluloko sila. Pero parang hindi sila nakakaramdam ng takot sa Diyos, hindi sila napaparusahan. Sasabihin ng iba kapag yung tao na may nangyaring masama dahil sa sobrang sama ng ugali, sasabihin karma. Pero yung nangyari sa akin, hindi yun karma kasi dinisiplina ako ng Panginoon dahil kinilala niya akong anak. Sabi nga, kapag ang magulang, mahal yung anak niya, pag gumawa yun ng mali, yung anak niya yun, didisiplinahin niya. Pero syempre, kung kunwari yung anak ng kapitbahay, gumawa ng masama, alam nga naman ikaw yung magpalo, hindi mo naman anak yun, di ba? So meaning, yung mga taong hindi pa dinidisiplina ng Diyos dito sa lupa, baka hindi sila anak ng Diyos. Kasi ini-enjoy lang nila Ibig sabihin, kakampi nila si Satanas. Alam nga namang si Satanas pahirapan niya yung kakampi niya, di ba? So yun lang, talagang nakakatuwa kasi saktong ipinakita sa akin ng Panginoon yung Bible verse na sa Proverbs 23:17. Sabi, huwag daw mainggit sa mga taong makasalanan. Sa halip, ipagpatuloy ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. So parang, hindi naman siguro inggit yung nararamdaman ko, siguro more on questioning lang na, yun lang, siguro every time na mag-iisip ako or makakaramdam ako na gano'n, na bakit ganyan. Since naman kasi baguhan pa lang ako na Christian, inaamin ko naman na everyday is still a learning for me. So, itatata ko na lang sa isip ko na bakit ako may inggit dun sa mga makasalanan na yun. Mas kahabag-habag ang kahihinat na nila. Ano ba naman yung magdudusa ka dito sa lupa ng for a while, kapalit naman ng eternity, ng eternal life. So, nakakaawa tong mga tao na to na patuloy na nagmamataas sa salita ng Diyos, patuloy na sumusuway sa utos ng Diyos. Talagang hanggat hindi pa sila nagpapakumbaba sa Diyos, kapahamakan ang naghihintay. Eternal punishment.